Di biglang lumabas po sa kanyang video si Atty. Harry Roque para pasinungalingan yung kumakalat na balita na siya po ay kinaladkad na ng Interpol. Malaya pa ako hanggang ngayon at patuloy ako sa pagsasayaw ng bangag, 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 ngiwi, 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 butod, butod, butod. Pagka ganun po. O diba, mga kababayan? Kaya si Sara, no question na niya about my readiness. Sabi dito sa balita, iginiit ni Vice President Sara Duterte ang kanyang kandaang gampanan ng trabaho bilang Pangulo. Normal po yan, mga kababayan. So ito yung balita kay Harry Roque. Sabi dito sa report ng Inquirer, Harry Roque blames high best friend for false arrest reports. Ayan po siya, Atty. Harry Roque. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas. Di biglang lumabas po sa kanyang video si Atty. Harry Roque para pasinungalingan yung kumakalat na balita na siya po ay kinaladkad na ng Interpol. Fake news niya yung kumakalat na balita na kung naaresto na. Ano niya, Mr. Maravillas, ang analysis mo? Baka sinadya po na palitawin na si Atty. Harry Roque na huli na po. Kasi di ba tago ng tago si Atty. Harry Roque, naka-TNT siya ngayon. Baka sinadya ng ating mga authorities na palitawin na nahuli na para lumabas sa video at sabihin, ano ngayon sinasabi ninyo na nahuli na ako? Nandito ako. I'm still walking free. Malaya pa ako hanggang ngayon. At patuloy ako sa pagsasayaw ng bangag, 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 ngiwi, 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 butod, butod, butod. Pagka ganun po, ba? Tagumpay yung ating mga authorities. Kung ganun yung strategy na ginawa para lumitaw si Atty. Harry Roque at ma-identify kung nasaan po yung kanyang whereabout. Kasi ikot ng ikot siya po sa Europe. Maraming bastante yung pundo niya. Hindi maubusan. Nakaipon mga kababayan ng maraming pundo. Itong si Atty. Harry Roque. At malamang tuloy-tuloy ang daloy. Waiting na si Sara Duterte. Ready na po na mag-take over. Inamin niya, handa na niya ako. Pag nagka-take over po mga kababayan si Sara, ang expectation po siyempre ni Atty. Harry Roque, absuelto siya. O diba mga kababayan? Kaya si Sara, no question na niya about my readiness. Sabi dito sa balita, iginiit ni Vice President Sara Duterte ang kanyang kandaang gampanan ng trabaho bilang Pangulo sakaling kailangang palitan si President Bongbong Marcos. Sa gitna ito ng isyu ng korupsyon at umano'y ulat ng destabilisasyon sa gobyerno, I presented myself to you when I was a candidate for Vice President with the understanding that I am the first in line in succession. Paliwanag ni Sara. Yan po yung expectation ni Atty. Harry Roque. Kasi talagang desidido ang kampo ng mga Duterte na hindi patapusin yung ating Pangulo. Puwersa ang iupo talaga po si Sara kasi kating-kating na po si Sara. Andang-anda daw siya. Hindi siya handa na ayusin yung DepEd. Naliliitan siguro. Total failure. Mga kababayan si Sara sa DepEd. Igawan niya Mr. Maravillas. Paano naging handa si Sara Duterte na maging Pangulo? Hindi nga naayos yung DepEd. Yun nga po. Kaya lang, siyempre, ganon talaga po ang mindset ng mga Saltik, ganon talaga po mag-isip. Masyadong overconfident. Normal po yan, mga kababayan. So ito yung balita kay Harry Roque. Sabi dito sa report ng Inquirer, Harry Roque blames high best friend for false arrest reports. Ayan po siya, Atty. Harry Roque. Parang kamukha na ni Mao Zedong. Harry Mao Zedong. Ano ba si Mao Zedong? Ganyan kung mag-aayos yun. Ganyan si Chairman Mao Zedong, mga kababayan. Medyo kamukha na po ni Harry Roque, si Mao Zedong. Para silang magkapatid. Sama nga yung mga business associates, mga kababayan ni Harry Roque, kaya nga siya nasangkot sa qualified human trafficking. Mga Chinese yung ganyan, mga si Cassandra Ong, Leong, na parehas niya mga kababayan nakasuhan ng qualified human trafficking. Lahat ito mga Chinese.
But anyway, ibigay ko sa inyo yung kwento mga kababayan. Sinisisi niya yung tinawag niya high best friend bilang source daw ng pagkalat ng report that he was arrested in The Hague, Netherlands. Sa kanyang Facebook Live kagabi, sabi po ni Roque, it must be our high best friend niya. Of course, because they are diverting issue from Saldico's numbers 4 and 5 videos, which include a 50 billion insertion, also involving presidential son Sandro Marcos. Naturally, they are trying to deflect the issue away from Senator Amy Marcos' accusation that our president is foolish. And Saldico keeps reiterating that the mastermind of corruption in the flood control projects is none other than our foolish president. Yan mga kababayan ang kwento, pahayag ni Atty. Harry Roque na nagbibilang na lang po. It is just a matter of time before siya na kaladkarin ng Interpol, mga kababayan, at isalpak sa kulungan. Sabi ko nga, sokdulan na kasamaan nitong si Atty. Harry Roque. Kailangan na pusasan agad ito, hindi lang sa kamay, kundi pati sa paa, lagyan ng kadena. May hilay-ilang bakal, tulad dito, shackle with ball. Yung mga panahon, ganyan ang ginagawa sa mga kriminal. Hindi lang dito yung pusas po, pati sa paa, nilalagyan ng kadena na may hila-hilang bulang bakal para hindi na makatakas. O diba? Yan ang bagay po kay Atty. Harry Roque. Sa tindi ng kasamaan na kanyang ginawa. Ang kaso po, non-bailable kasi. Ang kaso, napakabigat. Qualified human trafficking. So, ang sinasabi ni Atty. Roque, deflection daw ito, diversionary tactics, para mawala ang atensyon ng tao doon sa mga expose ni Saldico. Sabi ng mga legal experts po, itong mga kwento ni sa video, wala man po ito legal weight. Padaling sabi, ang value nito mga kababayan, value ng Marites. Kasi kung totoo po, ang mga sinasabi ni Saldico, dapat sinumpa ang salaysay. At hindi niya, sabi ni Atty. Howard Calleja, na taga dito din sa amin, kababayan din namin tulad ni Saldico. Walang legal weight niya yan. Ito, pakinggan ninyo po yung interview ni journalist Christian Esguera kay Atty. Howard Calleja ng Isang Bayan sa mga sinasabing pasabog ni Saldico. Christian, parang parang it's a dud, kasi nga walang it's not under oath, it has no legal consequence or legal effect. I'm not being too technical, but if we have to be honest and true to the process, kailangan naman susunod tayo sa technicality o sa procedure, and one of those is to have anything under oath. Ibig sabihin, hindi siya under oath committing that everything you say is kwento lang niya, binabasa yung script for whatever you say. Pang-politika lang. Number 2, dapat po nandito siya sa Pilipinas. Correct. Kasi tulad ng sinabi ng ating Pangulo. In any testimony, Christian, hindi ito one way. Hindi Correct. ikaw yung nagsasalita sa testimony. Ang testimony is two ways, Because Correct. I'm sure even you, marami kang question dun sa kanyang mga explosion, pinasabog nga yung kanyang mga explosion, di ba? So, if there are more questions, we have to be clarified. Ano ba talaga itong mga nangyaring ito? And number 3, ang sabi ko, hindi nakapanipaniwala na sabihin wala siyang kinita. Yes. Yun ang sa akin, that destroys the whole thing. Paano mo maniniwala kung yung kanya mismong statement, hindi ka panipaniwala to begin with, na saying hindi siya kumita. To me, one mistake in a statement puts a cloud on the whole statement altogether, Christian. Kaya sa tingin ko, medyo kailangan marami siyang paliwanagan dito at hindi rin dapat selective yung kanyang pagsasabi kasi alam naman natin, even si Diskaya sinabi na lumaki sila with Saldico 2016 onwards. At yung SunWest niya, kasama din sa laptop FDEP scam. Correct. So bakit hindi niya sabihin lahat ng katotohanan at bakit dito lang siya nag-isolate sa 2024, 2023 na mga issues, So,
Ang totoong deflection po, yung ginagawa ng kampo ng mga Duterte. Ang totoong deflection po, itong ginagawa ni Harry Roque. Deflection sa totoong issue na kanyang kinakarap din, totoong kaso na kinakarap na niya, yung human trafficking, qualified human trafficking. Nakikisawsaw siya sa issue ng flood control. Tutukan mo yung problema mo. Huwag kang magkisawsaw dito sa flood control. Huwag ka din makisawsaw sa problema ni Digong, sa ICC, na sinisiksik mo yung sarili mo dyan. Hindi ka nga kinuha bilang abogado. Ibig sabihin, wala man tiwala sa'yo kahit na si Sara. Bilang isang international law expert ko, no? Di ba? Ang dapat mong gawin, Harry Roque, umuwi ka na rito, abogado ka naman. Kahit nga si Panilo, yun ang hamon sa'yo, umuwi ka na. Kahit di ka umuwi, sigurado man, it's just a matter of time. Mahuhuli ka ng ating mga authorities, ng Interpol, at siguradong makukulong ka dito sa Pilipinas. At pag nahuli ka at nakulong, doon ka magsayaw-sayaw ng bangag-bangag-bangag, ngiwi-ngiwi-ngiwi, butod-butod-butod. Kung ano yung nagsasabi ni Atty. Harry Roque. So they don't want the attention on themselves, so they look for a diversion. Sorry, but contrary to what you're spreading, I'll be eating again at a nice restaurant and not in prison as you claim. Hindi pa ngayon. Sabi nga natin, ang paniwala natin mga kababayan, talagang sinadya na palitawin yung balita na na-arrest na itong si Atty. Harry Roque para mag-deny siya in public, mag-video uli, mag-upload. Siyempre, matitrace siya ng ating mga authorities. Saang location siya nag-upload. We have technology mga kababayan na pwedeng mag-track sa kanya sa social media. At siyempre, maliit lang naman po ang The Hague, Netherlands. Maliit lang siya. Si Tebes nga po, nahuli mga kababayan at successful ay naibalik dito sa Pilipinas. So yung iniinsulto ninyong gobyerno na bangag, weak leader, ay sigurado po marirealize ninyo na ang inyong mga pinagsasabi ay mali. Hindi weak leader yung ating Pangulo. Kasi kung weak leader ang ating Pangulo, hindi sana nakakulong si Kibuloy, si Tebes at si Digong. Hindi lang po mayabang yung ating Pangulong Bongbong Marcos. At dinadala niya sa lahat legal ang pamamaraan, walang EJK, kundi binibigyan lahat ng due process. Di ba? Ganon ang ating Pangulong Bongbong. But anyway, pakinggan natin yung mga ablada ni Atty. Harry Roque. Ito siya. Yes. Na kaya ako pinababa talaga. Meron palang isang mukhang militar na pulis pala na Pilipino na maski bago pa ako pumasok ng aeroplano, ay picture ng picture. Napansin na pala yun ng Police Netherlands. Okay. Kasi hindi ako dumaan sa usual way eh. Pinatid ako ng kotse, tapos pinakit ako ng aeroplano, diretso na sa tube. Doon pa lang pala, meron na nag-picture sa akin na mukhang sundalo o pulis na Pilipino na naka-business class pa. So anyway, wala akong alam. In fact, ngayon ko lang nalaman ito. Ngayong nakalabas na ako ng airport at kakain, ngayon ko lang nalaman ito. Yan pala isang dahilan, kaya ako pinababa. Kasi... Oo, talagang inakos ng pulis pala yung Pilipinong yun. For security reason. Oo, at talagang tinignan ng telepono at kumpirmado na kinuhanan ako ng video na 10 seconds. So, tumakbo ka na hanggang may lupa. Dapat hindi nila pa dahil mahuli ka rin at matatapos ang iyong kasamaan. Na parang ang gobyerno natin ay talagang naglagay ng tao para subaybayan ko. Siyempre, hindi ko alam kung ano pang plano na kung ako'y nakarating ng Austria, no? Pero yun pala yun. After the fact, report sa akin. Wanted ka, siyempre. Susubaybayan ka, monitor ka, alangan man. Sundalong Pilipino, pero naka-business class, na puwan ng larawan ko. At merong video. At kinumpirma sa akin na tinignan ng telepono at merong 10-second video ng aking pagpasok ng aeroplano. Eh ako naman, iniisip ko naman, baka meron lang yun, no? Pero ang description is military looking na Pilipino, no? Well, anyway, actually, yun, hindi bumaba ng aeroplano, tumuloy. Kaya pala, inabangan nila kung bababa rin yung Pilipino yun. Kasi nagtataka yan. Ito pa, yung kalagayan ng kanyang health daw. Pareho kong doktor ay nag-issue na certificate that I am unfit to fly. Ngayon, ang problema, yung immigration naman ng Netherlands, meron din silang doktor na nag-issue ng fit to fly.
So ako, dahil masunurin naman ako, ayaw pa naman isipin nila na ako Masunurin daw siya. Sumusuway sa mga otoridad dito sa Netherlands. Nung sinabi nila na ibubok nila ako ng flight, edi sabi ko, sige. So, nag-alsa balutan na ako, sinarado ko na yung aking apartment, at tuwan-tuwa pa nga ako na ang dami kong extra luggage na binayaran ng gobyerno ng Netherlands. So, sabi ko, wow, siguro mga 2,000 euros ang natipid ko dito. Kahit nag-bayad lahat ng aking luggage. Euro mo, in Europe lang to, dalawang 23 kilos. Pero sa total, 50 kilo ata yung dala ko. Tapos meron pa akong pangatlong check-in luggage sa 4 na hand carry. No? Sabi ko, Sunod yan, papunta na yung flight mo pa Pilipinas, pa Bilibid na. Pero nung ako'y nakasakay na sa aeroplano, alam kasi ng airline, no, being a commercial airline, na meron akong tinatawag na medical passport. So, nung nakita nila ang medical passport ko, na meron akong certificate that I'm unfit to fly, ayun na, no, biglang naantala na yung paglipat ng aeroplano at kinailangan linawin ng kapitan kung talaga ako'y pumapayag na lumipad. So, nung nakita na ko, nanong ako na talaga kapag lilipad, sabi ko, I thought I had no choice. Akala ko talaga, lilipad na ako ng Dutch government. So, sino pa naman ako para tumanggi? Kaya laki-laki na nakitang nalog sa Netherlands. 2 beses na ako inoperahan, no? Baka makitulong sila susuwayin pa, no? 2 beses na ako nakinapal sa Universal Healthcare nila. Sabi ko, yun naman ako sa kontra na makikinapal ng Universal Healthcare. Pero, tinanong ako, ikaw ba ay talagang gusto mong lumipad? Sabi ko, siyempre hindi. Kasi sabi ng 2 doktor na nag-opera sa akin, hindi ako dapat lumipad. O, di nung sinabi ko yung gano'n, sinabi naman nung taga-immigration ata yun, o hindi ko alam kung sino yun, baka airport police, but we have a certificate na ikaw ay fit to fly. Sabi ko, alam ko yan, 2 yung doktor na nag-certify, pero ginawa lang nila sa akin, kinuha nila ang blood pressure ko at saka yung oxygen ko. Samantalang mga doktor na nag-issue sa akin ng mga medical certificate, mga doktor na nag-opera sa akin. No? So anyways, to cut a long story short, pinababa ako dahil in the end, of course, yung paniniwala ko talaga is what prevails. No, sino paniniwala ko, is sarili ko doktor na nag-opera o yung doktor na kinuhanan lang ako ng blood pressure at na yung paniniwala ko talaga is what prevails. No, sino paniniwala ko, is sarili ko doktor na nag-opera o yung doktor na kinuhanan lang ako ng blood pressure at ng oxygen. So, hindi po ako natuloy sa flight sa Vienna. Dinisembark po ako at buti na lang yung mga nagmamasak, yung mga Pilipino na mga dalahig ay hindi pa ako iniwan sa airport at nagsasama-sama kami ngayon at magtatahalian na. Malamang pinigilan siya para hindi na po siya makatakas at dyan na lang siya mag-ikot-ikot muna habang pinintay pa yung mga kinoordinate ng members ng Interpol na magsiserve ng warrant of arrest sa kanya. Malamang ganun ang kwento, mga kababayan. Yes, sabi ni Antonio Montalvan, isa pong journalist abroad. He was not arrested because of the Interpol red notice. He was telling the truth. He was booked on a flight from Amsterdam to Vienna on KLM flight KL 1901. KL 1901 from Amsterdam to Vienna. But at Schiphol Airport, he was apprehended. The important thing now is that he is under custody in the Netherlands, and that is where he lies. By the way, not all asylum seekers in the EU are given the Dublin case of first entry rule. He first entered the EU through Vienna. I know that personally. Welcome back to the Philippines, Harry Roque, in jail. Sabi ko sa inyo, it's just a matter of time. Kaya dapat, tudo na ni Harry Roque yung kanyang pagsayaw-sayaw ng bangag-bangag-bangag, ngiwi-ngiwi-ngiwi, butod-butod-butod. Kasi hindi na yan magagawa sa labas. Pwede niyang gawin yan sa loob ng kulungan. Ayan si Harry Roque. Join us in Bangag, 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 complete with the facial expression. Bangag, 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 ngiwi, 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 butod, 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 butod. Join Mag-enjoy ka na. Itudo mo na yung pangangantsaw. Kasi, pag nahuli ka ng ating mga authorities, doon ka magbabangag-bangag, ngiwi-ngiwi,
sa kulungan. Ang problema doon, kung magsasayaw ka, wala kang audience at bawal doon ang cellphone, hindi mo na pwedeng i-record sa cellphone at i-upload. For personal consumption mo na lang. At malamang, nakakakantsaw mong bangag-bangag, ngiwi-ngiwi, doon ka na mangiwi, bumalik sa buhay mo. Ang lahat ng mga pangungutya mo sa ating Pangulong Bongbong Marcos at kay First Lady Lisa Marcos, ganun talaga maningil ang ating Panginoon sa mga taong tulad po ninyo. Di ba? Ganun lang yan. Kaya wait ka lang, Atty. Harry Roque. Itodo mo na ang pagsasaya. Kasi in everything, sabi po sa Bible, there is a season in time. A time to laugh, a time to cry, a time to dance, a time to mourn. Yan ang sabi sa Ecclesiastes. Kaya itodo mo na yung pagsaya. Kasi malapit ka nang umiyak. Hindi lang simpleng iyak, kundi weeping. Ano ba? A time to weep, a time to laugh, a time to mourn, a time to dance. Ganun po. But anyway, yan man lang po mga kababayan yung short video natin. Lagi nating tatandaan, sa buhay, you become what you believe. Tulad ng nangyayari sa buhay ni Atty. Harry Roque, na siya man lang po ang naghukay ng kanyang sariling libingan. Ano ba? Sinira niya yung kanyang sariling buhay. Tulad ni Digong, tulad ng mga Duterte. Dahil sa kanila pong kasamaan. Ganon talaga yon. Yan ang buhay. That is life on earth. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.